Ngayon, pansinin nyo. Okay? Ang power amplifier, kapag normal, dapat bababa yung ilaw na yan. Dapat, kung meron ng ilaw, kunting-kunti lang. Yung parang baga lang siya. Indikasyon yun na mataas yung amperahe. Pero sa senaryo ng ganito, hindi pwede yan. May problema yan. Okay? May problema. O, 39, 40. O, critical na siya, di ba? Pasensya na. Medyo nawala tayo sa eksena ng ilang araw dahil sumakit yung lalamunan ko or tonsil ko. Namaga yung bandang gilagid ko sa ngipin hanggang sa ating tonsil ko. Namaga, sakit. Okay, kaya wala tayo ganong upload. Ngayon, eto, singit muna tayo ng iMix na CE18. Galing, kwan pa ito, galing Cavite. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ay din nakiusap siya na kung maaari, isingit muna or gawin mo na agad kasi hindi daw baling gabihin siya basta may babalik niya kagad sa kanila. Kasi nga daw, yung service ng motor na hiniram niya ay hiniram niya lang, hindi na sa kanya. Kaya sige, sabi ko, isingit ko. Ngayon, ang pinaka-issue nito ay nagpo-protect or umiinit yung isang channel. Ito, channel 2. Ito, binunot ko na nga kasi tinotroubleshoot ko to sa may or gumawa ako ng video sa may Facebook. Ngayon, balik natin. Yan. Umiinit or nagpo-protect. Ayan. Sa mga kasabaybay natin, kabisado na nila kung paano natin to gawin. Ngayon, kapag nagpo-protect or umiinit yung isang channel, alam nyo na ako na pinaka-issue siguro sa mga hindi pa nakakalam. Yan lang yung trimmer na yan. Or tumataas yung biasing niya. Okay, ngayon binuksan na natin agad to. Ang linis kasi malinis si bossing, malaga sa unit niya. Lagi niya daw nililinis ito. Ngayon naka-valve tayo. Yan, kapag nagto-troubleshoot ako or kung maaari mag-troubleshoot kayo, gumamit kayo ng valve. Okay, series valve. Para safe. Kung hindi man, kahit hindi power amplifier, kahit integrated lang, ugaliin na gumamit ng valve. Ngayon, pansinin nyo. Okay? Ang power amplifier, kapag normal, dapat bababa yung ilaw na yan. Dapat, kung meron ng ilaw, kunting-kunti lang. Yung parang baga lang siya. Indikasyon yun na mataas yung amperahe. Pero sa senaryo ng ganito, hindi pwede yan. May problema yan. Okay? May problema. Ang most or kalimitan na sira niyan or problema niyan kapag bumabaga ay mataas yung biasing niya or umiinit. Okay? May sinabi naman si bossing na kung anong channel pero kung hindi nyo alam, pwede kayo mag step by step pagbubunot. Ngayon, sinabi ni bossing is channel 2 daw yung umiinit. Na yun naman talaga ang side na yun kasi nga ginawa ko na ng video to Ngayon, yun nga, di ba yung trimmer na yan, yung pinaka problema. Sa akin, ginagawa ko niyan is pinifix bias ko yan. Pwede nyong pihitin lang yan, pwede nyong palitan. Kapag pinihit nyo yan, siguro month, days, weeks, babalik at babalik yan. Kasi nga pinihit mo lang siya Ngayon, pag pinalitan mo naman siya nang hindi siya original, kapag hindi original ang pinalit mo, nasira nga yan Bakit yung pinalit mo na hindi original? Bakit hindi masisira, di ba? Maring masisira din kasi nga, yung quality kasi ng parts ngayon is hindi siya ganun kaganda. Okay, optional naman yan. Pwede nyong palitan kasi nga sabi nga ng iba, bakit hindi pinapalitan na pwede naman palitan. Sa akin, finifix bias ko yan. Yung trimmer na yan. Okay, kinakalibrate ko yan tapos pinifix ko. Okay. Ngayon, kapag binunot natin to, yan, pag binunot natin to, ang magiging kalabasan niya ganyan. Binunot natin yung pinaka main supply yung valve naging normal diba, naging normal, indikasyon na dapat okay yan. Kaso lang, paano maging okay? Ngayon tinanggal ko yung supply, diba? Kaya lang naging normal kasi nga wala nang pumapasok na supply dito. Sa channel 1 is good, pero pasensya na, medyo maba yung paliwanag ko. Pero kung i-fix natin ito, bakit ito hindi? Nasira nga ito di ba? Ang gulo nasira nga ito, bakit ito hindi masisira? Kasi nga, isa lang naman silang pyesa. Sabihin na lang natin, ilang buwan na makalipas, masisira din ito. Kaya mas maigi, i-fix na rin din natin ito. Okay, kung i-fix natin ito, siyempre i-fix na rin natin ito. Sabay. Diba? Okay. Ngayon, ilan yung init na dumadampi dito or lumalabas dito kapag
naka 220. Mga nasa around 4, siguro balik natin to. Mga nasa around 40 yan. Balik ko Ngayon ito 20 natin. Para may idea kayo sa mga ngayon lang nakasubaybay sa atin. Ngayon, switch on. Huwag niyong patagalin kasi baka umusok. Pwede naman yan ito 20. Kaso nga lang, pansinin nyo. 39, 40. Critical na siya, di ba? Naka high temperature na. Kaka-switch on ko lang yan Ngayon dito 36 lang to. Dapat mga normal is 36, 37 lang hanggang 38 kung gumagana na siya. Pero dito taas yan. Okay. Ngayon ang gagawin natin, baklasin natin yung board. Tapos i-fix bias natin. Pakita ko sa inyo kung paano ako mag-fix bias. Nakalas na natin yung board ng channel 2. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung bias dito. Okay, compare natin dito sa may isa. Ngayon, on. Yung bulb natin umilaw pa rin Pero hindi basta-basta masisira yan kasi naka-bulb naman tayo Okay, ngayon dito baliktad na naman ayan nasa 0.5 siya diba? Init nyan. Ngayon itong isa na good, maaaring good. Halos zero bias din pala ito. 0.5 yung isa dito naman is halos zero bias na. Ay problema na rin to. Okay. Paras din naman may problema pala. Gagawin natin is ito na, pipingutin lang natin to. Ayan, ito. Pwede nyong hugutin ng normal yan. Ako, ginagawa ko, pinipingot lang to kasi double-sided naman Saan ba yung side cutter? Saan ba nilagay yung side cutter ko? Teka lang. Ito, side cutter natin Ito, ginaganito ko lang to. Pero mag-ingat sa pagputol May mga maliliit na pyesa dyan, baka mamaya tatamaan. Okay. Tapos 302. Meaning 3K ang ginamit. Ang pagkakalam kong gamit ko rito is 2.4 yata o 2K. Okay? 3K rin naman ito sa may board Ngayon, hindi. 3K nga. Hanap ako ng i-calibrate ko. Ang ginamit natin is 2K. Yan. Dalawang 1K. Okay, dalawang 1K to. Kapapansin nyo, yan, dalawang 1K. Pinag-series lang natin para makagawa tayo ng value na 2K. Okay, 2K yan. Ngayon, ito yung magiging bias niya. Gamit tayo ng digital na multi-tester. Ngayon, switch on. Tapos sukat tayo. Wala na, hindi na siya umilaw Pinong-pino na. Ngayon, yan, nasa 0.3 na lang siya sakto. Kapag nasa analog yan, mga nasa around 0.26 yan. Okay? Yan, 0.3. 0.3 lang siya. Ganda ng bias na yan. Ayaw magtusok ayan. Okay? 2K ang gamit natin. 2K. Ngayon, pwede na balik to. Tapos, pasadahan ko na rin siguro to. Sabay ko na para mabilis yung video natin. Ayun, channel 2, naibalik ko na. Yan, channel 2, naibalik na natin to. Ayun, itong channel 1. I-fix ko na rin. Ito na yung trimmer nilang dalawa Yan, dalawa. Ngayon, ito, dalawang 1K rin ito.
Okay, dalawang 1K. Brown, black, red. Brown, black, red. Okay, 1K, 1K equals 2K. Ngayon, wala na tayong ibang gagalawin dito. Yan lang yun. Ngayon, balik natin para audio testing ulit. Ito na, naibalik na natin yung dalawang board. Okay, hindi pa nakatornilyo. Mamaya na lang ngayon ha. Tapos itong isa. Ayan. Ito yung trimmer na tinanggal natin. Okay. Ayun, naglagay na tayo ng speaker agad para matapos na yung video natin. Tapos may dalawang input. Ngayon, on natin. Yung bulb natin, wala na yan. No? Wala na kinit-init yan. Kahit ito 20 po. Kahit ito 20 pa natin yan. Ngayon. Ulitin natin. Ito 20 na lang natin. Okay. 20 natin. Para masabing good na talaga. Kala nga, ayaw mag-shoot eh. Okay, naka 20 na yan. Ito natin. Kanina, split seconds lang is mainit na agad yung board. Ngayon, tingnan nyo ano mangyari. 37 kasi mainit yung panahon yun. Summer eh. Ayan. Normal lang yan. Tumaas lang ng 1 degree Celsius. Dati mga 36 lang yan eh. Ngayon sa init ng panahon ngayon eh. Okay. Ay laptop natin gumagana yan. Yun oh. Okay, makapiret pa tayo. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng iMix na C18. Hindi lang iMix, Trident man yan or iba man mga brand yan na halos iisa lang yung laman nila, parehas yung laman nila, sundan nyo lang. Kasi iisa lang yung proseso niyan. Okay? Phoenix bias natin. And sir ng taga Cavite maraming salamat. Okay na, pwede na itong maiuwi yung unit mo iMix na C18. Hanggang dito na lang. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.